Ito pala ang kwento ng buhay ni Matthew Marcos Manotoc, isang politiko sa Pilipinas at ang bunsong anak ni Senator Amy Marcos. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Matthew Joseph Marcos Manotoc ay isang kilalang politikong Pilipino at atleta na kasalukuyang naglilingkod bilang Vice-Gobernador ng Ilocos Norte. Bilang ikatlong henerasyong kasapi ng makapangyarihang dinastiyang politikal ng mga Marcos, binuo ni Manotoc ang sarili niyang pagkakakilanlan sa pamumuno sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang habang buhay na interes sa sports at kalusugan sa progresibong lokal na pamamahala. Dati siyang naglingkod bilang gobernador ng Ilocos Norte mula 2019 hanggang 2025. Kapanganakan at minanang pamana. Si Matthew Manotoc ay ipinanganak noong December 9, 1988, sa Morocco. Siya ang pinakabatang anak na lalaki ni Senador Maria Imelda Josefa, Amy, Romualdez Marcos o mas kilalang Amy Marcos, at nang nagretirong profesional na coach sa basketball at kampyong golfer na si Tommy Lao Manotoc. Dahil ipinanganak siya sa Morocco noong panahon ng eksilyo ng kanyang pamilya matapos ang 1986 People Power Revolution, ang kanyang opisyal na dokumento ng kapanganakan ay walang apelyido ng kanyang ina na Marcos bilang gitnang pangalan, bagaman sa pangkalahatan ay kilala siya bilang Matthew Marcos Manotoc. Lumaki siya kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na sina Fernando Martin Borgi at Michael Ferdinand Mike. Sa panig ng kanyang ina, siya ay apo ng yumaong dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. at ng dating unang ginang na si Imelda Marcos. Ang kanyang tiyuhin sa ina ay ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Edukasyon at pundasyon sa esports. Lumalaki, hinati ni Manotoc ang kanyang atensyon sa kanyang mga responsibilidad sa pag-aaral at sa malalim na pagmamahal sa esports, na labis na naimpluwensyahan ng background ng kanyang ama sa palakasan. Nag-aral siya ng sekundarya sa International School Manila. Noong 2006, lumipat siya sa Estados Unidos para sa kolehiyo at nag-enroll sa Claremont McKenna College sa California, kung saan nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Psychology. Dahil sa kanyang interes sa sports management, kalaunan ay nakapagtapos din siya ng certificate program sa sports management sa University of California, Los Angeles, UCLA. Bago pumasok sa politika, nagtayo si Manotoc ng karera sa larangan ng esports at pagnenegosyo. Naglingkod siya bilang coach sa basketball sa kanyang dating paaralan na International School Manila. Co-founder din siya ng Espirito Manotoc Basketball Management (EMBM), isang sports agency na nakatuon sa pagkatawan at pamamahala sa mga profesional na Pilipinong manlalaro ng basketball. Pagpasok sa politikang Pilipino 2016 hanggang 2019. Pumasok si Manotoc sa politika noong 2016 nang manalo siya bilang Senior Provincial Board Member ng Ilocos Norte, kung saan nagtuon siya sa kalusugan, kabataan, at pagpapaunlad ng esports. Ang pagiging gobernador ng Ilocos Norte 2019 hanggang 2025. Sumunod sa kanyang inang si Amy Marcos, naging gobernador ng Ilocos Norte si Manotoc noong June 30, 2019, ang kanyang administrasyon ay nagtuon sa modernisasyon, kung saan nakamit ang malaking pagbaba ng kahirapan sa lalawigan 0.5% noong 2023, at nakakuha ng Safe Travel Stamp para sa turismo noong panahon ng pandemya. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagpapabuti ng infrastruktura tulad ng Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium at ang pagsuporta sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Nanalo siya sa kanyang ikalawang termino noong 2022, laban sa veteranong politikong si Rodolfo Fariñas. Paglipat sa vice-gobernador at kasalukuyang katayuan. Sa isang pagbabago sa politika noong 2024, nagbago ang kanyang desisyon mula sa pagtakbo sa ikatlong termino bilang gobernador patungo sa pagtakbo bilang vice-gobernador, at umupo sa pwesto noong June 30, 2025, upang pamunuan ang sangguniang panlalawigan. Personal na buhay. Ikinasal si Manotoc sa dating Miss Earth 2014 na si Jamie Harrell noong January 9,
2026, patuloy siyang isang kilalang figure sa Ilocos Norte, na pinagtitimbang ang pamanang politikal ng kanyang pamilya at ang pokus sa napapanatili at modernong pag-unlad. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!